Grabe pala, 10 taon pala. Ilang taon na si dating Pangulong Duterte, mga kababayan? Ilang taon na ho si dating Pangulong Duterte? 80? Nasa ganyan na ho? Si Kibuloy 75 eh, di ba? So kung sakali na makulong si Kibuloy, mukhang dun natutubuan, mukhang dun na yun si Kibuloy. Si dating Pangulong Duterte 79. So sabi dito, no? Ni Cristina Conti, Attorney Cristina Conti, ICC Assistant to Counsel, mga kababayan, 10 years jail term para kay Digong kapag na-guilty siya, kapag guilty ang hatol. ICC official, mga kababayan. Kulong po, kung hindi ako nagkakamali, aabot ito ng 10 taon sa pagkakakulong sa detention facility ng isang miyembro ng ICC ayon kay Cristina Conti, ICC Assistant to Counsel. Saglit lang din pala, no? 10 taon lang din. Kapag ka napatunayan na na guilty siya. Pero ilan taon, kung 79 na siya ngayon, mga kababayan, ibig sabihin pwedeng lumaya ng 89 or 90 or 91, 92, 93. Eh wala, mukhang Tapos kita ho natin, mga kababayan, kung ano po yung physical na galaw, kung ano po yung itsura na ni dating Pangulong Duterte ngayon. Mahina na ho eh, mga kababayan. Di ba nga ho, pag bumababa ng mga entablado, pag bumababa ho ng mga hagdanan, eh kailangan ng kailangan ng alalayan po. Di ba? Kailangan ng hawakan. Yan ang masama. Yan ang masaklap po, mga bossing. Nung panahon na sila ay nanunungkulan, eh siguro iniisip po nila, mga kababayan, hindi matatapos ang ating kapangyarihan. Tuloy lang ng tuloy yan. No? Kaso maliho yung diskarte, mga bossing eh. Bakit ho? Tingnan nyo naman ang nangyari. 'Di ba? Oplan Tokhang, ubos yung tao. 30,000 EJK, 10 years lang, lifespan. Yan, firing squad. Sabi, 30,000, mga kababayan. Yung nategi ho, no? Boss Mark, kung buhay pa siya within 2 to 3 years, yun din po. Ako naman, mga bossing chief amo, sir, yung panalangin naman natin, kahit pa paano, humaba pa ho ang buhay ng dating Pangulo. Pero doon sa nakikita natin, sa kanyang sitwasyon po, mga bossing, bukod sa matanda na ho, mahinang-mahina na din po, mga kababayan. Paano yan? Ang sigaw ng DDS, mag-senador pa ang dating Pangulo. Di ho ba? Ang gusto ng mga DDS, paupuin sa Senado si Digong, sabi ko. Nag-iisip pa ba kayo ng matino? Gusto nyo pagtawanan na lang yung tao doon sa Senado? Pag nagsasalita sa harap ng maraming tao, laban bawi na. Tapos ngayon, gusto pa nila iluklok sa Senado, mga bossing. Pagtatawanan niya ng mga ibang senador, pagtatawanan niya ng mga Pilipino, pagtatawanan niyan sa labas ng bansa, mga kababayan. Siguro sa 10 years na yun, wala na. Doon na siguro, hindi naman po sa hinihiling natin na mabilisan o ganun ang mangyari, ha? Pero sa 10 years na yun, mga kababayan, bibihira na po ang umaabot ng ilan? 90? Tapos kita natin yung kalagayan niya. Mukhang hindi mga kababayan. Mali kasi talaga yung naging diskarte sa lahat ng bagay ho. West Philippine Sea. Sa laban kontra droga. Hindi naman ho naubos ang droga. Tuloy-tuloy pa din ho. Di ba? Ubos yung mga maliliit na biktima. Masyadong lumakas yung loob ng mga kapulisan dahil nga back up si dating Pangulong Duterte. Na kapag ako, sagot ko kayo. Yung mga pulis. Umabuso naman yung mga pulis. Ngayon, ayun, sila ang hinihiring sa Kongreso. Mga kababayan.
Nasaan yung sasagot sa kanila ngayon? Hindi sila masagot. 'Di ho ba? Hindi sila masagot nung sinasabi nilang sasagot o papadrino sa kanila. Mga kababayan, Jess Tony Velasquez, maawa na sila kay Duterte, pagpahingahin na nila ay hindi, meron pang mga mautog eh. Hindi na ho masyadong maingay yung mautog, ano? Hindi na masyadong pinag-uusapan. Siguro ang nasa isip ho ng taong bayan, mautog ulit, sisigaw ulit sila ng laban kontra gobyerno. Sisigaw ulit sila ng pagpapabagsak sa gobyerno. Wala na, gano'n na lang ho, 'no? And tapos, okay, sige hayaan niyo sila diyan. Sila-sila na lang ang naniniwala diyan. Sobrang dami ng mga kriminal at korap sa bansa dahil kay Digong. May rally sila sa Pampanga, hindi na masyadong matunog, ano? Hindi na masyadong simula po nung nagkaroon sila ng saan ba yun? Sa Japan na walang tao. Sabi nung isang vlogger, mga taga-Japan, nilait kayo nung mga vlogger na ensaymada vlogger. Kumuha ng kakampi, nilait. Matagal na nating linalait yung mga yan kasi aanga-anga. Nagsumbong pa doon sa mga taga-Japan. Mga taga-Japan, nilait kayo ng mga ensaymada vloggers. Hindi daw tinao, nilangaw daw ang inyong mautog dyan. Bokal naman tayo mga kababayan doon sa panlalahi dyan sa mga yan. Aanga-anga ho di ba? Hindi makuha kung ano yung tama at mali. Hindi maintindihan kung ano ang tama at mali. Di po ba? Nagsalita na mga former US soldier na wag daw totally umasa na tutulong ang US laban sa China. Kayo na lang BBM vlogger ang pag-asa ilaban. Oo, dahil duwag kayo, di ba? Takot kayo. Urong ang mga yagbols ninyo pagkausapang mga pagtatanggol sa bayan, di ba? Totoo. Kami, talagang kung mabigyan kami ng pagkakataon na ipagtanggol ang bayan natin, bakit hindi? Sa inyo, yung mga DDS vlogger na lang ang papuntahin mo dun. No? Takot kami, duwag kami. Di ba? Iris, ang galing mong mag-comment Napapalabas mo at napaparamdam mo sa amin yung kaduwagan ninyo. Di ba? Na kayong mga DDS mga urong Golteb. Alaus Golteb. Pagkahutungkol sa pagtatanggol sa ating bayan, ay wala. Atrasa na yung mga DDS dyan. Kayo na lang mga BBM. Total, sinusuportahan nyo si PBBM. Grabe naman ito. Duwag pala kayo kasama yung presidente nyo Ano man mangyari, lalaban talaga tayo. Oo, mga kababayan. Lagi kong sinasabi sa inyo, kahit na sabihin yung paulit-ulit tayo dito, ito pong kalayaan natin, mga kababayan, ay utang natin sa mga bayani na nagtanggol at lumaban para sa ating bansa, para maging malaya tayo. Sila, tegi na dun. Pero sino po ang nakakatamasa nung kanilang mga ginawa? Tayo ho. Di ba? So ngayon, generation naman natin, yung nahaharap sa ganito, ano naman? Yung mga DDS, ayaw namin dyan, takot kami dyan, duwag kami dyan. Di ba?